Hello po mga ka-subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-update lang po tayo sa ating video ngayon po mga ka-subscriber about politics po. Alam naman po ninyo kung gaano tayo ka-supporters sa mga Dutertes po, mga DDS po. Mga ka-subscriber, i-update lang po natin ngayon po yung i-reaction natin dahil po talaga ang gulo-gulo na talaga ng bansa natin. Sana po magkaisa po tayo na labanan po natin yung mga nang aapi sa ating Vice President na talagang pinipilit siya talagang tanggalin sa pwesto po. Sana po magkaisa tayo bilang mamamayan, bilang supporter ni mga Duterte sa tatay po niya. Ay nandito po tayo, sinisigaw po natin sa mga taong bayan na tigilan na nila sa ating Vice President. Magtrabaho sila sa tama po. Kung ayaw nila batikusin ng mga tao, kasi alam niyo po, yung galit na talaga ang mga taong bayan sa pinagagawa ng administrasyong Marcos po. Dahil ngayon unti-unti na daw parang talaga tayo martial law sa pinagagawa po. Dahil maigpit ang kanyang administration, ang gusto siguro nilang malaman po na hindi tayo makikialam sa mga gawain nilang anomalya po. Hayaan na lang natin. So parang pipit-bingi po tayo na hindi na lang natin sila pansinin sa mga ginagawa natin, hindi na lang tayo gagawa natin ng reaction video ang mga ginagawa nila dyan sa Malacanang para hindi sila mabibisto. Kasi kapag nabibisto sila po mga ka-subscriber, ang ginagawa nila, yung trolls at saka mga fake news, yung inaano nila sa mga social media. Paano naman po na hindi sila sasabihin na yung magre-reaction yung mga social media katulad sa mga vlogger kasi yung grabe na yung mga pinagagawa nila po. Hindi na yan tama. Talagang talamak na ang bayan po natin. Sino naman po ang magsasalita? Sino naman po magre-react kung busalsalan po tayo? Hindi tayo makapagsalita. Yun ang gusto nila. Hindi yung fake news, trolls, mga ganyan, mga sinasabi po nila, hindi ganun. Para ikaw, yung DDS vlogger ka, isang sa social media ka, isang vlogger ka, huwag mong huwag mong kalabanin yung Malacanang. Yun siguro ang gusto nila. Na parang bibit-pingi tayo at bulag na hindi na natin alam yung mga katotohanan na nangyayari dito sa ating bansa. Iyon siguro ang gusto nila na hayaan na lang natin na ang bansa natin lugmok na. Hindi na tayo nakakahinga sa anong gagawin natin bilihin na sobrang taas, talagang hindi na kaya. Talaga mga ka-subscriber, hindi na talaga tama ang pinagagawa nila. Kung nasa Malacanang sana sila bilang Pangulo, ikaw ang magdesisyon na pababain mo lahat ang mga bilihin. Huwag mong iasa sa mga laylayan mo. Kasi alam nyo, dahil sa iyo siguro din ang desisyon ng gano'n na controlling lahat ng mga bilihin, huwag mong pababain, pataasin nyo kasi mga oligarchy ang maaapektuhan, hindi mahihirap. Ganun po yung nyo. Kasi ngayon po sa social media talaga mga vlogger, pinapatahimik nila, gusto nilang patahimikin.
ay sa mga vlogger po, katulad sa mga supporter ni Inday Sara, hindi po talaga pwede na kami tatahimik lang sa nangyayari dyan sa Malacanang. Talagang isigaw at ibalandra po namin ang katotohanan sa mga taong bayan para alerto. Kami po ang magmumonitor lahat ng galawan nyo dyan. Karapatan po namin bilang tao at bilang mamamayan ng Pilipinas na magmasid at bantayan ang mga galawin po niyo dyan sa Malacanang. Kasi pera yan ng taong bayan, hindi pera ninyo yan. Saan na yung pinapangako niyo kayo is mayaman, marami kayong ginto sa ibang bansa, marami kayong pera sa mga ibang bansa, katulad sa lahat ng bangko sa mundo, may pera kayo. Saan na yun? Ipalabas nyo at ibigay nyo sa mga mamamayan. Yun ang katotohanan. Kasi noong nangampanya ka, yun ang kwan sa bibig mo dahil mayaman niya kayo, marami kayong ginto sa ibang bansa, marami kayong pera, yun po yung ipamimigay nyo. Kasi sabi nga ninyo, hindi na mahihirapan yung taong bayan, mamamayan sa Pilipinas. Uunsad na ang kahirapan dahil may pera kayo at ipamahagi ninyo sa mga Pilipino yung kayamanan yung na yung na-deposit nyo sa iba-ibang bangko. Saan na po yun? Ngayon, pinagnanakaw ninyo yung pera sa kabanang bayan. Saan na po yun ang hustisya? O di ba? Kung hindi kami magsasalita sa social media po, saan na po kami pwesto? Saan na po kami kung sino nang kikilingin namin po? Kasi daw parang gusto ninyo patahimikin yung nagsasalita sa social media at sinasabi nyo mga fake news. Kung fake news kami po, sampahan ninyo kami ng kaso ng libelous, hindi yung pinatitigil kami. Parang gusto ninyong busalsalan yung bibig namin na hindi na kami magsalita tungkol sa inyo. Kasi kayo naman po yan ang may kasalanan. Kung walang nangyayari dyan na masama sa Malacanang, hindi kami mag-vlog, hindi kami bumabatikos kahit nino man. Kung inayos sana ninyo yung Vice President natin, in-impeach lang ninyo dahil sa 125 million na confidential nyo, imagine yan lang ang ang iba dyan, marami mang confidential fund na sobrang laki, billion, 6 billion, 3 billion. Saan na po yung mga hustisya nyo po? Saan? Dahil lang kay Sara, babatikusin nyo ng ganyan, katiting lang yung confidential fund niya is 125 billion ay million. In-impeach na kaagad ninyo sa House of Representatives. Wala nang hustisya. Kaya po, ngayon, humingi siya ng tulong kung tama ba yung ginagawa niyo, kaagad ninyo siya in-impeach sa House of Representatives. Kaya humingi siya ng tulong sa Supreme Court kung ano ang dapat niyang gawin. Yun lang po. Sana po, pababain na ninyong bigas po at saka mga bilihin. Kasi nga, ngayon, bumili po ako ng ulam, halaga bigas, 3 kilo, kung ano-ano pa. Ang 500 po, wala nang sukli. 3 kilo lang bigas yung binili ko. At saka ulam, kung ano-ano pa mga... Ang sukli ng 500, wala nang sukli. Sa taas ng bilihin. Dito na lang po ang video natin kasi po nag-aanon ang cellphone ko, nag-full memory.
Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.